daw ako. Sabi niya mag-MDRT daw ako. Narinig ko, nakita ko, nabasa ko. But the question is, do you believe? What I did po, no, when I started, okay, sa life planning, isa lang po ang goal ko, is to become an MRT. Why? Kasi isa po sa aking motto is to walk the talk. Nung nasa company pa po ako as an employee, ano po ang mga sinasabi ko sa mga advisors, sa mga life planners? Kailangan mag-MDRT. Kailangan mag-activity. Okay? Kung hindi ko gagawin yon, okay, kung hindi ko magagawang MDRT, kung nakita niyo po ako, at hindi ako MDRT, alam niyo ako yung dati nakikipag-usap sa inyo. Mag-MDRT kayo, ano pong iisipin niyo sa akin? Hooks, hindi naman pala totoo yung mga sinuturo mo. Kasi we train, di ba? We talk to people, di ba? O dapat ito gawin mo para mag-MDRT ka, mag-business review kami. O, anong kailangan mo? Okay? If I don't do that, then everything that I taught in the classroom before means na it's nothing, it's useless. That's why I make it upon myself that I need to become an MDRT. But sad story, on my very first year, on 2017, I did not make it. I was short by 200,000. Nasa client ako on the last day. Okay? December 30, yun yung last day ng 2017. Nasa bahay ako ng client ng 4 p.m. Pinuntahan ko pa sa Fairview, Quezon City. Very far. Oo, very far view. Okay? Ready ako nang kukunin ito kasi pang MDRT. Guess what? Kumuha naman. Quarter. So, ako po kasi, hindi ako, I'll do my best, okay, to close it as to annual. Pero pag siyempre, pag si client, pag hindi ito lang, it's either ma-close ko o biglang humindi. Diba? Ano pipiliin ko? Ma-close. Diba? At least that's in the bag already. Umalis po ako ng alas 8 ng gabi sa bahay. So, saan pa ako maghahagilap ng susunod? May nagsasabi sa akin, kumuha ka sa sarili mo, sayang. Diba? But for me, is that the right thing? If I have the plans and the means that time to get one for myself, sabi ko may plans, talagang nakaplano, okay, then I might have gotten one for myself. But since wala akong plano nun, time na yun. So, hindi ako kumuha. I stand. Siyempre, baka ito talaga eh. But, to be honest, nagse-celebrate sa bahay ng New Year. Ano ito? I was dying inside. O, diba? So, sobrang devastated. Diba? 200,000. But you know what? Merong purpose din pala bakit hindi ko na-achieve yung MDRT. Kasi nag-qualify po ako sa Japan. Kasi may level, di ba? Ito yung qualification ng Japan tapos yung international trip. Okay? But I was able to qualify for Japan. My mom is in Japan, sabi ko nga po, di ba? So, pero hindi po ako frequent ang ako doon. Because ang history ko po sa pag-apply ng visa, approve, deny, approve, deny. Approve, deny, single entry. Okay. And nung time na yon na nag-qualify ako, so wala akong visa. So because of PLA, na-approve ang visa ko. And first time, multiple visa. Sabi ko, kami yun.
However, sabi ko, hindi na po pwedeng hanggang dito lang. Dapat talaga MDRT. So, needed the point, year after year, so now for 6 consecutive years, MDRT. Sobrang tragic, di ba? Sabi ko, ayoko nang magkakabol. Di ba? Ang hirap magkabol yung last minute. But sometimes, circumstances happens. Sabi nga nila, SH happens, di ba? So, hindi naman natin makokontrol. May mga bagay na hindi natin makokontrol. But, we can control ourselves. We can discipline ourselves. So, on top of the mindset, dapat meron tayong actions. Meron tayong disiplina. So, this is my discipline. Ano ba yung routine ko? Every day. Walang mintis. Ito yung ginagawa ko. Pag sa'yo mong disiplina, di ba? Ito yung gagawin mo. Diba? Hindi ka papayag na hindi mo gagawin ito. Sa akin, ito po yung ginagawa ko every day. I still have the mindset of an employee. Pagkagising ko, I say the rosary. Then, I make up my bed. Ang sabi ko, hindi ko na maalala, okay, yung isang admiral ng Navy sa US. The very first thing that you need to do when you wake up is to make up your bed. Why? Kasi once that you already made your bed, okay, up, that means that you have achieved one success for that day. And if you already achieved that one success, then iba na yung disposition mo. Gusto mo lang itapos ay tuloy-tuloy yung mga susunod. Okay? So that's why I make it a point na that I pick up my bed. Then, I do my morning routine. O, kailangan ko ba maligo? Kailangan ko ba number 2 or what? Okay. Then, breakfast. Then, start na ako mag-work from 9 to 5 or 10 to 6. So, depende. Okay. So, every day. So, kanina po, bago magpunta dito, I started working. So, prospecting na po ako. Okay. Nag-message na ako sa mga clients ko. Napakonfirm ako ng mga ibang schedules ko. So, I do that. Minsan makikita nyo lang, nasa Facebook ako. Yung sa Facebook, dun ko po hinahanap yung mga prospect ko. Mamaya, pakita ko dito sa inyo. Lunch. Siyempre, bilbiyan ko rin po ng, ng mental break yung sarili ko. So, nag-take variety show ako. Korean variety show. Pagdating ng lunch time. So, minsan, na-extend ko to 2 hours. Okay. So, basta disiplinado kayo, alam mo yung dapat gawin sa sunod. Then, back to work. Kung wala akong mga appointments outside, wala akong mga Zoom calls, di ba? Back to work. Prospecting, admin work, okay. Basta trabaho, para nasa opisina, para nag-empleyado. Magandahan nga po dito sa atin, kahit sa bahay makakapagtrabaho. As long as you have the discipline. Okay. Then, ito rin po, yung isang in-apply ko sa sarili ko, kasi nung nasa corporate world ako, puro pangako ang nangyayari. Mag-exercise ako today. Uy, kain tayo sa labas. O, tomorrow na lang. Exercise. Okay? Ito po, from either 5 o'clock or 6 o'clock for 30 minutes every day, I work out. Okay? And dinner. Then, meantime po, more of the Netflix. Okay? Unless meron akong ibang mga appointments. Kasi ito po ang magbabago, nag-a-adjust kung meron pa akong appointments after dinner, na ganyan. But ito, kasama to. Okay? Mag-exercise ka. Next! Yung una po, ano po yung una? Believe in yourself. Now, we go to the next letter. T is trust in the process.
Bakit kailangan po natin maniwala din sa proseso na pinagdadaan? Kasi po kung tayo ang hindi naniniwala, walang maniniwala sa atin. Kung hindi tayo naniniwala sa proseso, sa simula pa lang, hindi na tayo contented, hindi na tayo makakapunta doon sa susunod na step. So that's why we need to trust the process. May mga problema sa company, di ba? Meron bang tao o meron bang kumpanya walang problema? Wala, di ba? But still, we need to trust the process because we know that the company is trying to do its best, di ba? Para mapaayos ang lahat at ma-submission tayo na. Okay. Sa process po natin, okay, we need to have that commitment. Una, naniwala tayo sa sarili natin and by having discipline. Now, when we trust the process, we need to commit to it. Okay? We need to have that commitment. Sino ba yung ngayon na nandito na sa atin na sinasabi na I will commit myself to be a full-fledged financial or life planner? Sino? Marami pang hindi. Okay. So ano po ang makakapagpabago ng isip natin? Wala. Wala daw makakapagpabago ng isip kasi silent. Okay. Ako ba? Sana nga ako ang inyong naging sagot. Okay. So, kailangan lang po natin hanapin. So, bakit po sinabing kailangan ng commitment? Bakit namin kailangan ng maniwala okay, sa proseso natin? Dahil po dito sa ating career, okay, sa ating negosyo, ito po yung mga non-negotiables. And this is also my non-negotiables. So, I commit in doing this. Okay? Wala akong pinag-iba sa pinuturo sa classroom. Diba? Share ko po sa inyo, pagkagising ko, diba, yung ginagawa ko, pag nag-start ako magtrabaho, ano? I do prospecting. I do telephone approach. Makikita ninyo ako na nasa cellphone. Minsan pag tinitingnan ko, kakaisang oras sa pala, puro FB, puro IG, puro LinkedIn. Naghahanap ako ng mga taong pwede ko ma-approach. Okay? Pero ito po ang ginagawa ko. Pag nag-prospecting ako, nag-PTA ako, hindi, kasi once that you are in this career, mag-e-evolve na rin yung inyong confidence, di ba? O yung mga na-under ninyo, ma-under ninyo kasi may ma-apply kayong bago. So sa akin po, ang ginagawa ko, pag nakita ko na may pinost si ganito, like, heart, diba? LOL. Minsan hindi ako mag-message. Basta, ang ginagawa ko po, nagpaparamdam ako sa kanila. Nakikita nila na, oy, active to. Okay, oy, buhay to. Okay? Kasi, ano bang turo sa klase? Yung mga friends natin in the past, ang tagal natin hindi nakakausap, message natin, hoy, kunyari, hoy, Grace! Remember me, this is Great Chua. I am now with AIA Philippines. Diba? Gusto ko lang i-share sa inyo, natutunan ko sa classroom. Kung hindi mo kinakausap yung tao yun 10 years ago, kasi bigla mong in-approach, ano kaya ang reaction ng tao? Magugulat. Matatakot. Oo, ito na po. Baka mabuna. Diba? Scammer. Especially now, diba? Ang daming mga scam, ang daming mga hacker. Diba? So, I was very careful. Kasi, naranasan ko yan. At sabi sa classroom, gawa kayo ng Project 100. Sino ba yung nakagawa ng Project 100 dito? Project 100. Okay. Okay, very good. So, anong ginawa ninyo dun sa Project 100?
Isa-isa, every week. Face schools. O anong, kumusta naman? Ilan dun sa 100 ang nakausap ninyo? Pwede pa sila super league. Ang dami. More than 100 na. Eh yung iba? Reply. Season. Ako po ginawa ko, pabibo, si Jollibee po ako, pabibo-bibo. Project 300, ang bibo. 300 names talaga. Ang isang concern ko pa, 300 names, eh for 21 years now, di ba, nasa AIA ako. So mga friends ko, nasa insurance, di ba? Eh yung mga friends kong yun, friends ng mga advisor. Di ba? O, sino ngayon nalapitan ko? But still, I have Project 300. You know what? Wala pang 1% yung nagsin ng yes sa akin. Ilan lang yung na-close ko doon? Sana nga po sa 100. Wala. Wala? Nasa 10 persons lang po yung na-close ko sa Project 300. Kung nag-200 na pala, walang tatamaan. Wala. But, that did not frustrate me. Why? Because I got referrals. Okay? So, continuously, yung sa Project 100 ko po, tuloy-tuloy pa rin yun, Project 300. So, nire-recycle ko yung mga pangalan na yun. Okay? Pakita ko lang po. Every day, ang goal ko po is to at least reach out to 25 people. When I say reach out, yung nag-message ako, whether tinawagan, nag-email, nag-SMS, naka-face-to-face, okay? 25 people at least. So my goal is to have 125 names, whether recycled or not. Okay, per week. So 125. So 25 per day. So kung hindi ko nagawa, kunwari, katulad dito, nakita ko po, di ba, haba niyan. So ibig sabihin, sobra-sobra. So pag tingnan ko naka 125 ba ako, natigil ba ako? Hindi. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Kung dito, hindi ako naka 25, so kailangan dagdagan ko dito. Kasi dapat, maka 125 ako at least. So ngayon nagugulat ako pag hindi lang nakakain na ba? Uy, 147. Isang linggo. Recycle po when I say recycle, minessage ko kahapon, hindi sumagot. 2 days after, message ko ulit. Yung mga message ko minsan hindi po, uy, usap tayo, uy, kita tayo. Uy, happy birthday. Uy, kumusta? Uy, naggaling pala kayo sa ganito. Paramdam lang. Wala akong sinasabi na, uy, kailan ka ba kukuha sa akin? Uy, kailan ba tayo mag-usap? Unless napag-usapan na namin. Pero kung hindi pa namin napag-uusapan, walang usapang ganun. Kasi I learned my lessons. Kasi biglang unfriend yun after. Okay? So, unfriended na ang magiging status. Diba? Kasi talagang, dati, balat sibuyas pa ako pag nakita ko yun. Bakit? Hindi na ako nakakakita ng mga post dito. Dati nakikita ko, pag tinignan ko, ay, hindi pala kami friends. Diba? Yung iba, inaanak ko pa yung anak. So, masakit. Diba? But, that's our life. At least 25. You need to set your own goal. Kayo yung magsiset ng goal niyo. If this works for me, ano bang number ang mag-work sa inyo? You can start with the lowest number that you can. Kunyari, 5. Okay, 5 isang araw. Try nyo lang mag-reach out to 5 people a day. But make it a habit. You need to make it consistent. Kahit nasa live call, ang gano'n kayong live call, kahit kung nasa live call, kahit bumabagyo dito sa Manila,
Nag-message ako sa mga tao. Pero ano ang message ko? Kumusta na kayo dyan? Are you okay ba? Alam ko medyo nabaha yung lugar ninyo. Message of concern. That's reaching out to people. We need to be creative on how to reach out, on how to connect. Diba? Hindi puro, kaya naman ko na educational plan ng bata. Pero mo kuha ng insurance. Uy, bago kaming produkto, baka gusto mong silipin. Okay. So, kailangan medyo empathetic or yung tao pa rin ang tingin sa atin. Okay? Hindi walking insurance. Okay? Bati walking encyclopedia, may walking insurance. Okay? Setting appointments. Okay? So, ang tinuturo sa textbooks, di ba? At least 3 appointments per day. Okay? So, 15 a week. Pero nasa sa inyo, you can start 1 a day. Diba? At least, consistent meron. Tapos, increase it to 2 times a day. So, depende sa inyo. Of course, depende rin yan sa mga kliyente. So, kung kanila kailangan ibigay, after here, dapat may appointment ako dito sa area. Pero nag-cancel. Sa Saturday na lang daw. So, hindi natin hawak yung schedule ng client. But, may kita point na kahit pa paano, mag-set tayo ng appointment. Wag na wag tayo. Kung wala talaga tayong ma-set appointment, anong gagawin natin? Back to 1 and 2. Diba? Go back to prospecting, go back to telephone approach. Wala tayong appointment. Pag wala tayong appointment, ang gagawin na natin. Mag-ano na muna ako. Iyak daw, iyak. Mukmuk ba? Huwag kayo masyadong mukmuk. Bakit buwa kayo mga bukbuk? Okay? So pagka wala masyadong appointments, o wala, nag-cancel ang appointment, go to prospecting. Diba? So go back to step number 1. Face-to-face or virtual meetings. Okay? Ito po. Thank you very much for attending. Because for me, this is very important. Attending the agency meetings or yung mga company meetings, kanina yung nakapagala sa akin sila JP, di ako naka-attend. Okay? Company meetings and trainings. Why? Why is this important? Learning, nakaka-motivate, nakaka-inspire, nakaka-recharge. Because even dun po, no, kay Miss Pearly, di ba? Kay Miss Aning, okay? Na hindi naman na-aning. Okay? So, like us, di ba? It's our way of relearning again. Hindi naman po na lahat alam namin eh. Hindi naman lahat na kaya namin gawin. Hindi po kami perfecto. So, we really need to get some new ideas, new tips, diba? And be updated. That's why I attend. And when I attend, di ba pagka nag-meeting tayo with the client, ano ang on time? 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes before, that's on time. 10 minutes before. Diba? Pagka on the dot, that's late na already. Diba? So, pwede po ba pakibilidin ako dyan sa siya? Okay. So, pagka 5 or 10 minutes after, you're absent. Okay. Kasi, diba, our clients are very busy. Diba? And we need to be professionals. So, when I attend meetings, whether kay client yan or kay agency ko or sa company, I should be there at least 10 minutes before. Yes. Okay. Nagulat nga sila Sir Rene kanina pagdating. Aga mo naman. Sa totoo, I plan to leave ng 11 a.m. kasi takot ako baka mag-traffic. So, baka naman sobrang aga ko doon. Baka pagkamalan ako naman ng security guard. So, but I make it a point that I'll be there on time. And as much as possible,
Ang agency meeting natin, plotted, predictable, di ba? Yes. I have my calendar. So, I plot there. Ayan, meron akong event. Okay? Sa HSBC. So, nakaplot yan. Pagka kulay green, ibig sabihin yung mga activities na ginagawa ko are money-making activities. So, directly can put income to my pocket. So, ayan. Mabuti na lang malabo yung mga pangalan ng mga kliyente ko. Ayan. So, sila ang mga schedule. Okay. TA. Okay. So, lahat ng makakatulong sa akin, okay, at directly makakapagpasok ng income sa akin, naka-green. So, kunyari, study group. Okay, sa agency po namin every Friday. So, naka-block yan. Nakalagay. Bakit? Para pag nag-set ako ng appointment with the client, hindi ko gagalawin yan. Unless talagang walang ibang schedule yung client. That is yun a super emergency case. So, pero naka-flat yan. Kasi predictable eh. Alam niyo na, every Friday, yung schedule na meeting. O kaya every first Friday, every ganito. So, naka-schedule siya. So, dapat naka-flat siya sa calendar. Hindi lang dito, pagka-yellow po pala, no? Yung color, may color coding kasi ako eh. Okay? Pagka-yellow, these are activities that can also put income to my pocket, but indirectly. Like yung mga trainings, yung sa agency meetings. Bakit? Kasi doon tayo nakakakuha ng mga ideas. Na pwede natin i-apply. Pag in-apply natin, that's the time, magiging green siya. Yung mga admin, okay, yung mga pag-follow up ng mga claims, yung mga ganyan, those are yellows. Okay? Pero pag-follow up ng approval, ng submission, that's green. So, pero, wala lang, hindi ko lang na-capture yung iba, meron din pong isa pang kulay. Color red. Yung color red are for my personal activities. And those are hindi. Non-earning. Kaya red. Okay, bakit? Nag-grocery. Labas ka ng pera nun eh. Nanood ka ng sine. Labas ka ng pera nun eh. Okay? O nag-bakasyon ka, labas ka ng pera nun eh. So yung activity mo will not give you money, but you're shelling it out. So, I plot. Do you do your calendar? Yes. Sino? Yung totoo. Okay. Pagkailan mo kita? Ay, talaga mo? Ay, meron. Ayan. Very good. Regardless kung anong klase ng calendar. So, Excel pa po ako. Okay? Very good. Kasi, dun yung, minsan ako, sorry po, no, nagkakaroon na ako ng sakit na kalimot. Kaya kailangan ko ng kalendaryo. Dati kahit sa pag-usap lang tayo, o gantong araw, maalala ko yan kahit ko ilagay sa calendar. Okay? But this is very efficient. Kasi when you talk to your client, meron kayong calendar. Regardless kung app yung calendar ninyo o yung sa may Google Calendar gamitin niyo o Excel man yan. Okay? Pagkakausap niyo yung client or pagka-TA kayo, nagsisetting appointment, dapat nakalabas yan. Kasi para pagka as long as you love me, basta, kasi pag nagsaset kayo ng appointment, parang kita kayo nga, papabalik-balikan with clients. And also when I do setting up appointments, I give two. Yun, pinapalo ko, I give two schedules kay client na convenient for me. Yes. Yung magsasabi si client kung hindi siya pwede dun eh. Kapag kayo sinabi ni client na schedule eh, meron namang bakante sa akin. Di kung ikabal doon, diba? May appointment tayo. Okay? So, remember, so pag gumawa kayo ng calendar, if you want to color code it as well, green is for money making. Okay? Yellow, money making, but indirectly. Red, no money. Okay?
So, outman nyo yun. Okay? Clear? So, ano po yung una natin? Ano yung D? Believe in yourself. Okay. So, di ba dapat nga sabi nyo, believe in yourself. Dapat yung naniniwala kayo. Parang hindi kayo naniniwala ba? Ano yung una? Believe in yourself. Number 2. Trust the process. Okay. Should always trust in the process. Serve. And last, okay, yung S ko, serve with all your heart. Puso. Sabi nga di ba dun sa mga message ni Madam Melita, puso pibiti. Diba? We need to have the heart. Hindi po tayo car salesman. Na pagka nabentahan na tayo, bahala ka na. Diba? Kung kailan ka tawag daw PMS, diba? Ikaw na makipag-coordinate dun sa may, sa back room. Dito po sa atin, even after we close the sale, diba? Andyan pa rin tayo serving the clients. So we really need to have that compassion. We need to build our relationship with our clients. Why? Dahil din po manggagaling yung mga referrals natin. I survived and I thrived because of those referrals from these clients who became my friends, family, not just the advisor. And they will be the one to promote you, to market you to their friends, to their communities. I have this one friend. Friend ko na naman siya. Tuma siya sa akin. After 2 years or 3 years na pagkuhan niya, he was diagnosed with breast cancer. Stage 1. Ay, hindi not breast cancer. Colon. Hindi po. Kidney? Uterus. Ah. Ovarian cancer. So, hindi niya alam at all. Nabuntis po pala kasi siya. Tapos biyahe-biyahe. Tapos, parang dinugo ng dinugo. So, akala niya lang na pagod na ganyan. So, nagpa-ultrasound pala, nakunan na. So, hindi niya alam. So, pinabayaan niya. Tapos, di ba, pag kailangan pala, niraraspa. So, hindi natinis kasi hindi niya nga po alam eh. So, doon, yung nakita, yun yung meron ng bukol. So, yun naging cancer. So, nakakuha po siya sa atin, naka-claim. At sabi niya nga pa sa akin, alam mo, Grace, kumita pa ako sa inyo. Kasi sumagot ng kanyang mga hospitalizations sa company. Meron silang company insurance. So, wala siyang binayaran. So, yung mga nakuha niya sa atin, is talaga parang nakikinita niya. And every time, kahit na hindi ako kasama, every time, na-promote niya ako sa mga office mates niya. Every time na magkakasama kami with other friends, siya yung nagbe-bring up, uy, dapat tulungan ka na ng insurance. Dun sa mga friends namin na wala pa. Bakit? I was able, hindi lang dahil friend ko siya, but I was able to build a stronger relationship with her. Una, hindi naman tayo napahiya. Second, nung sinabi niya yun, pinasikaso. Pinasikaso ko po. So, kailangan talaga. And, ito pa po, isang kwento ko. Meron pa ako VIP client. So, ito, trabahuhan po ito ng mahigit 1 taon bago kumuha. Bago kumuha naman po siya sa akin, unang kuha niya, 3 policy. More than, close to 1.5 million ang premium yung 3 policy. Then after that, kumuha ulit ng another policy. So, parang close to 500,000. Then after, kumuha na naman ng isa, tapos kumuha pa ulit ng isa. Okay? So, talagang na-build ko yung relationship. One day, tumawag ng CDIP client. Sabi niya, meron ka bang Citibank credit card? Sabi ko, meron. Bakit? Kasi meron akong gustong bilhin relo.
Omega. Okay? Na relo. Eh pagka Citibank, may discount. Ang pera nun pero walang Citibank. Okay? Ang card lang ginagamit niya parata BDO. So, baka po pwede naman. Jokingly, sabi ko sa kanya, sandali, kaya ka ng credit limit ko yan. Okay? Sabi niya, sabi niyo, oh, ikaw kaya niya yan, kaya mo yan. Sabi ko, sige, kailan ba? Bukas pa pwede ka ba? Sabi ko, yes, okay. Nakita kami sa Greenbelt 5, sa Omega. Pagdating doon, swipe. Card ko. I built the trust with the client. And that particular client is also trying to build his trust towards me. You know what? After that, transact, diba? Parang sa akin, nakabahan ako. Hindi maliit yun. Okay? So, magkano ba? Parang nasa 700 yata. Okay? Yung halaga ng binili. Relo lang. Okay. And you know what? After nun, sabi niya, oh, ito yung bayad. Cash. Hindi niya sa akin. So hindi ko sinasabi na maging ganun kayo pag sa any client, ha? So you really need to have a very good relationship with the client. But what I'm saying is that even after ma-close natin yan, pag nakabuild tayo ng relationship, kumbaga parang since magkaibigan kayo, there's this trust. Ikaw, hindi ka matatakot na hindi ka niya mabayaran. But of course, dapat meron pa rin tayo kahit pa 5%, di ba? Na maging cautious tayo. Okay. But still, I trusted the person and he's trusted me. And nagbubunga naman. Not only that with our clients, but we should also serve, okay, dito sa community natin. Diba? That's part of being an MPRT, yung whole concept person. Hindi naman basta benta-benta. Okay? Part of the MPRT whole person concept is paying it forward. Kaya po ako nandito, okay, nag-share ng mga experiences ko because I wanted to pay forward. Okay? So let's be generous towards people in our community. And if you can serve your time, diba? And if you are eligible to serve sa LUAP, sa MDRT, MCC, then do so. That's also part of the being or yung paid forward na concept. And of course, pag sinabi natin serve, okay, hindi tayo makakapag-serve kung tayo po yung sarili natin, hindi natin nasa servicean. Hindi natin naalagaan. Isa po ito sa ginawa ko, transformation. Sabi ko mataba siya. Okay. Turo mo sa akin yan sa So this was me, 2017. It's close to 200 pounds. Sabi ko nga kanina, di ba, walk the talk yung motto ko. That time, we had started Vitality already. Eh, nung empleyado nga ako, alam ko Vitality, sila ko Vitality, pero hindi ko na kayo gawa. Then, I made it a point na sabi ko, before ako mag 40 years old, dapat mabago ko na yung aking lifestyle. And second, kailangan talaga mag-walk the talk. Kailangan ko i-prove sa mga clients ko, sa mga prospects ko, that AIA Vitality will help. So, October of 2017, I started my journey of having a healthy lifestyle. So, I stopped eating rice. Rice is life. Yes. Rice is life. But that time, rice is my death. Okay? Because may lahi po kasi kami din na rebels.
Okay? So, I really need to stop it. So, for 10 months, hindi po ako kumain ng rice. Walang junk food, walang sweets. Okay? Sino po yung mga matay na hindi nakakain ng dessert? O yung walang chocolate? Sawang na kinakain ko Okay. sa ngayon. Sawang. Wala pa. Yun ang simulan niya. So, I stopped it. Okay. Pero ang kagandahan naman po, hindi talaga ako mahilig sa junk food at sweets. Mahilig po ako sa kanin. Kaya ko pong umubos ng isang bandehado na kanin o sinangag, pero isang itlog lang ang ulam. Ang all-time high ko po, in terms of number of cups of rice, 11. Anong ulam? Bulalo. Merong patis at sili sa dilis. Okay. Ay, ayoko ng kalamansi. Pero sili at saka patis lang ako. So, rice. Nag-Japan ako, kaya ko bubos ng isang rice cooker ng Japanese rice. Ang sarap ng Japanese rice, di ba? Pero I need to get. Now, nagra-rice na po ako, black rice. Half cup per meal. Pero pag nasa labas, walang option, okay lang. Bawi ng exercise. So, when I started my journey, so, from October, come March, doon na rin po ako nag-start na mag-exercise. So, hindi po ako pwede kasi mag-exercise right away because of my build. So, pagka nag-start ako, yung tuhod ko naman yung napepet. So, kailangan munang magpapayat para makayanan ng tuhod. So, that journey, so slow po yung aking transformation. Okay, so hindi ko na pinakita yung iba. Kahit pa paano nagkaroon na rin po ako ng abs. Okay, before. Okay. Okay. So, slowly. So, from practically po, no, halos every day, that time, nasa gym ako. So, 7 times a week. Dahil sa kagustuhan ko, magkaroon ng transformation. So, sinasabi ko, kaya yung mga clients ko, pag sinasabi ko about vitality, so naniniwala sila. Kasi ba naman, makita mo, ito, tapos ang lumapit na sa inyo, eh ganito. Sexy. Hindi pa ba maniniwala? Di ba? So may pag-asa! Okay? Hindi pag-asa din po natin, MDRT. Okay? Only if You have the BTS. 1, 2, 3. Give yourself, trust in the process, serve with all your heart. And thank you very much. Gusto niya ng HMO at investment. Okay? So, ano yung mag-fit doon sa hinihingi ng client? Yun ang nirecommend ko. So, I recommended Max, no, Health cover. AAA, medicines and health cover. Kasi, di ba, life, medical benefit HMO, and investment. So, AMAX, wala pong investment yun eh. So, hindi ko siya i-recommend. Okay? So, kung ano yung hinihingi ni client, doon ako nagbabase kung ano yung i-recommend ko. But, sometimes, di ba, katulad ang pinili ni client, health cover. Diba? So, hindi ko pwede, kahit gusto kong i-offer yung AMAX, kasi may medical benefit, di ba? May life. Pero wala yung investment na hinahanap. Okay? Minsan po pwede ko namang i-bundle. But sometimes, pagka yung bundling, eh nakaka-confuse pa minsan sa client. So, yun ang bibigay ko kung ano nahanap niya. Okay? So, medyo minsan, pagka na-analyze ko, ay, bakit ito? Ay, bakit ganyan? But that's part of the process. Okay? So, kung ano yung kinuha ni client, minsan na, late ko na nalalaman, better yata kung ito, o better kung ito, di ba? But,
no regrets still, di ba? At the end of the day, kinukuha naman si client, na-close natin yan. So, I'm good with that. So, depende kung ano yung hinahanap. Ayan, depende daw kung ano yung needs. Ayan. So, hindi yung pag-ubo agad, latag ka agad, no? So, syempre, kailangan tatanungin mo muna na kung ano yung meron siya at ano yung wala siya. So, titignan mo yung gap, di ba? So, yung gap, Product importante. mastery. Pero, follow-up question, may paborito ka ba, sir, ngayon na plano natin? Na kung sakaling i-offer, paborito ka? Hindi naman paborito. Gusto. Okay? Siguro, more of kung may chance, trad plan. Trad plan. Trad open. Okay? One, mas less yung paso sa kliyente. Yes. Okay? Hindi naman natin sinasabi na hindi maganda yung mga plans. But, pwede nangyayari dun sa economy kasi, di ba? So, hindi naman natin may iwasan. But, if given the chance, at kung ang based dun sa needs at hinahanap ng client, pasok yung mga trad plans natin. So, yun ang i-offer ko. So, may question? Pakilala po muna. Good afternoon po, Vanji Calio. I have a question. Yung bagong client na ini-meet nyo, usually, may idea na sila what they want. Pero pag nakausap nyo na, maiiba. Especially, pag may alam tayo, what could be good for them. Paano nyo po isa-segue na this is much better for you kesa dun sa gusto mo. Parang ganun. Okay, thank you very much for the multiple questions. Okay. Bawal May mga ganyan cases na rin po ako, no? Katulad ng isang client na parang yung ni-refer niya sa akin, ang hinahanap, educational plan. Okay? Educational plan daw ang hinahanap. So, sige, educational plan, pero hindi, meron lang tumatapos sa isip ko kung ano. So, nung nag-meeting, hindi pa ito pa, pagkakaharap ko yung client, I don't bring out my iPad. I have nothing. Okay, kunyari, andyan yung iPad, but it's not open. Okay? So, we're just talking, conversing. And, pag dumating na sa point na parang, ano ba yung ma-recommend mo? Ang binibenta ko sa kanilang concept. Okay? So, for example, educational plan. Okay? Ang hinihingi. Sabihin ko, ano yung mga options niya? But the concept of the plans, like, which is scholar. Ano ba yung concept niya? A plus signature, ano yung concept niya? Okay? Wala ako papakita na anything. Then, doon ko tatanong, but question, kayo po ba, dun sa kausap ko na but kayo po ba meron ng mga insurance? Kasi what is important, dapat kayo muna ang meron before yung anak mo meron. So dun ko, i-explain sa kanila bakit sila yung kailangan munang ma-insure before yung anak. Okay? The idea na pagka sila ang nag-pass away, kahit may educational plan ng mga bata, magagamit pa lang yun pagka nag-college. Paano yung day-to-day activities? Okay? Yes, sasabihin mo may kapatid, may kamag-anak, may magulang na pwede mag-alaga after. But how sure are we? Okay? Baka mala K-drama yan, di ba? Yung mga teleserye natin. Di ba? At hindi malayong mangyari yun. Kasi nangyayari sa totoong buhay. Okay? So, doon ko sinasegue. However, if the client is dead set to get the educational plan, then go with the educational plan. At the end of the day, we did our job, we assess, we recommend. It's always the client's last say kung ano. Kasi pag pinilit natin yung kung anong gusto natin sa gusto nila, it's either huwag na tayo mag-usap o tuloy natin yan na pwedeng mag-lapse. Kasi sabihin niya, hindi naman yung gusto ko. Napilitan lang ako kasi para mapagbigyan kita. So, yan, no? So, ibig sabihin,
maganda rin yung sinabi ni Sir Grave, at least nagpapasada ka kung sakali man magkasakit yung parents, at least nasabi mo yung talagang dapat kunin muna. So kung hindi niya na gustuhan, ibigay natin yung hilig kasi yun ang gusto eh. Di ba? So at least hindi natin siya ano. Kasi mayroon din naman kasi na kumuha ka agad, tapos dahil education na lang kukunin, tapos hindi natin pinaliwanag yung importansya ng parents na dapat meron. Pagdating sa dulo, baka naman mag-backfire naman sa'yo at sabihin, hindi ka naman nagbigay ng magandang. Di ba? So, yan. So, anything else? Baka may mga question pa ko kayo dyan. Ma'am, baka may question ka ma'am. Pagkakataon mo na ma'am. Question. Question. Question? Question. May tanong ba? Oo, may tanong ba? Pwede, tanong? Early? Oh, 6:30. Sundalaan niya pa. Tanong? May tanong ba? Sige, hindi po ako titingin. Okay, may tanong ba? Manager baby, sino gusto mo yung tanong? Tanong. Wala na? Dapat dito sa negosyo natin, di ba? Curious na po ako kasi na-experience ko po ilang days ago. Yung person na gusto ko sanang ma-recruit, ang nangyari, ako yung name ko yung sinabit niya sa iba. So, this person, kasama ko sa dati sa call center, yung taga-FWD naman, yung Move forward. So, kinontak ako na baka daw gusto ko, ganyan. So, how do you answer to those other companies in the insurance business to parang sagutin sila na hindi naman offending at hindi rin naman parang nagmamalaki, hey, I'm from AIA, hello. Ganun. So, yun, how do you respond? Okay. Ganito lang yan. So, I'm happy. I'm happy. Well, ito po, no, since ang dami ko na rin po mga kaibigan na nasa iba, okay. Actually, yung last na nag-ano sa akin na parang yung boss nila, pinipilit daw na kausapin ako at parang mapunta sa kanila. Okay? So, nung una pa lang, yung mga tao na nandoon nang nag-approach sa akin, parang ko sinasabi, mga kapatid, laslasin niyo ba itong pulso ko, tumutulo dyan, AIA, bilang live. Diba? So, magkaibigan pa rin naman tayo, nandiyan ka. Yan. So, wala naman ako sinasabi hindi maganda sa company nila, diba? Pero, masaya ako dito. Hindi ako yun. Gandang sagot, no? Tsaka pareho naman yan, lahat, no? Yung trabaho natin. Ako, isasagot ko lang dyan, ma'am, Eraserheads. With a smile. Tapos na. Or na ako magsasalita. Jokingly, pero sabi, bakit kaya hindi mo i-try dito? Diba? Bakit hindi mo try dito? Sabi niya. Ayan, so may question pa po kay Sir Grave bago siya matapos. At mo po, meron pa po ba na gusto niyong malaman? Ayan, meron pa? Hindi na, may question? May tinatanong na si Annie kung andoy mga bata, sabi ko sa mga immigrate. I want that hindi ba? Ayun, mga pamangkin ko po. Okay. Pero may apo na rin ako. So, okay, so with that, maraming salamat. Palakpakan natin si Sir Grave. No?